Hi, good morning mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 19 December 2025. It's 11 o'clock in the morning. It's been a while. Kumusta po kayong lahat? Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay may kinalaman tungkol dito kay Ginoong Ramil Madriaga. Maaring narinig nyo na ang pangalan niya. For the past 2 weeks, patok na patok, lutang na lutang, angat na angat itong pangalan ni Ginoong Ramil Madriaga. Siya yung nagpakilala na dating nagtatrabaho kay na former President Rodrigo Roa Duterte, kay former President Digong. And then lately, in the later part, si President Digong, inilipat niya itong si Ginoong Ramil Madriaga para magtrabaho naman kay Vice President Sara Duterte. Something like yesterday or 2 days ago, inilabas yung affidavit ni Ginoong Ramil Madriaga. By the way, si Ginoong Ramil Madriaga ay nakakulong dyan sa Bikutan sa charge ng kidnapping. At yung affidavit na inilabas niya, mabigat ang mga nilalaman nito dahil inaakusahan niya si Vice President Sara Duterte ng ilang bagay na may kinalaman sa illegal na gawain, kagaya ng pera di umano na galing sa Pogo, pera na galing di umano sa drugs, pera na galing umano sa mga Chinese nationals na lately ay na-involve sa drug trafficking dito sa ating bansa. At ang pera na ito di umano ay ginamit para pondahan yung kandidatura ni Sara Duterte noong 2022. Mabibigat yung mga akusasyon na ito. At kagaya ng inaasahan natin, sari-saring opinyon, sari-saring kuro-kuro ang naglabasan. At hindi natin pag-uusapan, hindi natin tatalakayin kung totoo o hindi yung nilalaman ng affidavit ni Ginoong Madriaga. Kasi sa tingin ko, mas maganda na hintayin natin yung resulta dahil ang direksyon nito ay hihimayin, ito ay dadaan sa masusing investigasyon, malalimang pagsisiyasat, at doon natin malalaman kung may katotohanan ba o wala yung mga bintang ni Ramil Madriaga na siyang nilalaman ng kanyang affidavit na inilabas kahapon or nung isang araw. Ang issue ngayon dito ay tungkol doon sa mga pahayag ng mga supporters, mga vloggers ni BP Sara na nagsasabi basically sa tatlong bagay. Number 1 daw, imposible daw yung mga akusasyon ni Ginoong Madriaga dahil hindi naman daw kasama sa security detail ni Vice President Sara Duterte itong si Ramil Madriaga dahil hindi naman daw siya kasali sa or kasapi sa PSG or yung Presidential Security Group. Number 2, imposible daw na maging intelligence officer ni Vice President Sara Duterte itong si Ginoong Ramil Madriaga dahil hindi naman siya taga-ISAF, hindi naman siya taga-AFP, hindi naman siya taga-PNP Intelligence Group. At ang pangatlo, napaka-imposible daw yung mga sinasabi ni Ginoong Madriaga, yung kanyang mga paratang laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil isa daw itong tao na may mga criminal records at hindi yan kinukuha ng isang hindi yan kukuhanin ng isang opisyal ng gobyerno kagaya ng isang Vice President of the Republic of the Philippines dahil siya ay may criminal records, so imposibleng na-empleyo daw, imposibleng pinagtrabaho ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tanggapan. Okay, una, yung claim ng mga supporters ni BP Sara na imposible na mapasama sa security detail ng Office of the Vice President ang isang katulad ni Ginoong Ramil Madriaga na hindi naman member ng PSG dyan sa security circle ni Vice President Sara. Ito ang isasagot natin dyan. Okay, ganito yon. OVP, Office of the Vice President, is an office, it's an institution. Sara Duterte is the Vice President occupying the position dyan sa Office of the Vice President. So, OVP is the institution, the office, BP Sara is the person.
let's not confuse ourselves dyan sa dalawang bagay na yan. Pag-usapan natin yung Office of the Vice President, isang tabi muna natin itong si Sara Duterte. Ganito po yon. Yung Office of the President, yung Office of the Vice President, mga tanggapan ng ating mga cabinet secretaries, dyan sa Senate, dyan sa lower house, at iba pang mga tanggapan ng gobyerno, lalong-lalo na nandyan sa nasasakupan ng ehekutibo, ay nabibigyan yan ng Presidential Security Group o yung tinatawag natin na PSG para mag-provide, mag-perform ng security services sa mga tanggapan na yan. Okay, ganito po yun. Yung Presidential Security Group ay binubuo yan ng mga security practitioners, trained personnel para magbigay ng proteksyon sa iba't ibang mga may katungkulan sa ating pamahalaan. Galing ang mga yan sa Armed Forces of the Philippines, ang iba dyan ay galing sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies ng ating gobyerno. Nag-ipon-ipon, tinipon-tipon yan sa isang unit na tinawag na Presidential Security Group. Pero ang bulk ng mga ito, karamihan ng mga ito, nandyan sa Office of the President, Office of the Vice President. Okay. Dahil ba mayroong PSG ay hindi na pwedeng kumuha ng hindi taga-PSG ang Office of the Vice President para magtrabaho dyan sa opisina o tanggapan na yan? Yan ang tanong. Ang sagot, pwede. While the PSG is there as provided for by the government to provide the security services in that office at para magbigay ng proteksyon, seguridad sa mga taong nanunungkulan sa opisina na yan, hindi tinatanggal yung discretion, hindi tinatanggal yung prerogative ng Vice President na kumuha ng additional security detail, force multiplier sa kanyang seguridad na labas sa Presidential Security Group. Ibig sabihin, maski hindi taga-PSG, kung sa tingin niya ay dapat niyang dagdagan, pwede siyang kumuha, manggagaling saan? Basically, mga private contractors, mga practitioners, security practitioners. Pwede ring freelance, yung mga may skills, may talents to provide security, VIP protection, VIP security. So, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi ng mga vloggers, mga supporters ni BP Sara na imposibleng maging bahagi ng security detail ni BP Sara si Ramil Madriaga dahil hindi naman siya taga-PSG. Kung yan ang contention nyo na yung ang security lang ni BP Sara ay taga-PSG lang, now my conclusion is medyo mababaw ang security ng Vice President natin kung ganon. Kasi when we talk about the PSG, basically, ang trabaho nila dyan is they are the human barrier. They are the personnel in charge of separating, isolating the person to be protected from the threat that is aimed to the person to be protected or to eliminate the threat aimed at the person to be protected, meaning to say, sila yung nasa gitna, human barrier ang tawag nun. At kadalasan, tinatawag natin dyan sa security parlance natin, that's physical security. Yun basically ang trabaho ng PSG. Pero when we talk about security of an office, hindi lang naman yung physical security dyan. Meron pa tayong tinatawag na document security, critical information security, meron tayong personnel security, meron tayong cyber security, meron tayong operational security, and so forth and so on. At ito, hindi lang naman PSG ang magpe-perform nito eh. Kagaya ng, let's say, the document security, those who will secure the papers, the documents of the Office of the Vice President, yung mga papeles niya dyan, the top secret things, the classified, yung mga confidential natin, karamihan dyan, lawyers ang mga yan, mga CPAs yan. Paano naman kanyang cyber security, yung computer security ninyo, karamihan dyan, from technicians, computer technicians, to computer experts. Paano naman yung mga sa personnel security niya? Personnel security does not mean how to protect. Hindi yung protection ng mga empleyado ito, kundi how to protect the organization, particularly in this case, the Office of the Vice President, na hindi kayo ma-infiltrate, hindi kayo
employ ng mga taong mag-iispya sa inyo, anti-infiltration, para hindi kayo makapag-hire ng tao na magtrabaho dyan na deep penetration agent kalaban ng Office of the Vice President and so forth and so on. So, marami po yung level ng security natin. Maraming level, maraming uri, maraming layer. So, ang sagot ko dyan, kung ang basis nyo lang na pagsasabi na imposible na nagtrabaho si Ramil Madriaga dyan sa Office of the Vice President as part of the security detail, dahil hindi siya taga PSG, medyo mababaw, mga kaibigan, hindi naman nagmamarunong ako. Kayo yung expert, ako naman ay nag-observe lang. Pero ang sasabihin ko, diretsahan, kung ang basis nyo lang ay dahil hindi siya PSG, mababaw yung dahilan nyo. Kasi ang security, maraming bagay yan. Hindi lang naman yung separation of the person to be protected from the threat aimed at the person to be protected. So, hindi lang naman PSG ang pwedeng mag-provide or ma-employ for security purpose as part of the security detail dyan sa Office of the Vice President. Number 2, imposibleng maging intelligence officer si Ramil Madriaga dahil hindi naman siya taga-ISAP, hindi siya taga-PSG. Yan yung argumento ng mga supporters at iba dyan, yung karamihan dyan, yung vloggers ni na Vice President Sara Duterte. Hindi ako nakikipagtalo sa inyo, mga kaibigan. Pero ang sagot ko sa inyo, pwede pa rin. Hindi ko kasi alam kung saan nanggaling yung argumento nyo dahil hindi siya taga-ISAF, dahil hindi siya taga-PSG, ay imposibleng maging intelligence officer siya ni Vice President Sara. Kasi ang contention nyo lang kasi is nasa ISAP nasa PSG. Pero kailangan ko pa bang banggitin sa inyo? Alam nyo ba kung ano yung component ng Mossad? One of the best intelligence agencies in the world from Israel, yung Mossad. Bakit? Sundalo ba lahat yon? Alam nyo ba yung CIA of America, the Central Intelligence Agency? Sundalo ba lahat yan? I can recite as many countries who has a very effective intelligence agency na hindi kailangang sundalo. Magkaiba kasi yung the job of a soldier and the job of an intelligence officer. Ang intelligence officer kasi is bago mo piliin yung tao, ano ba yung objective ng agency, ano ba yung objective ng host, ano ba yung objective ng principal, para malaman mo kung anong klaseng agent, anong klaseng intelligence officer yung kukunin mo. Ang intelligence officer natin dyan, may mga lawyers, may mga engineers, may mga CPAs, may mga teachers, may police, may sundalo, may estudyante, may journalist, may artista, in all different walks of life. Yan yung effective na intelligence. Kasi ang intelligence natin, depende yan kung ano yung mission, ano yung objective, ano yung purpose, saka mo pipiliin kung anong klaseng agent, anong klaseng intelligence officer ang kukunin mo para ma-achieve niya yung mission without burning out his cover na hindi siya nasusunog. Kasi ang intelligence work, kasi kadalasan dyan talaga, covert. Sikreto yung operation niya. So, mali yung contention nyo na kasi hindi naman siya taga-ISAF, hindi naman siya taga-PSG. So, imposible na siya ay maging intelligence officer ni BP Sara. Depende kasi kung ano yung pinapatrabaho ni BP Sara sa kanya at depende din kung ano yung qualification ni Mr. Ramil Madriaga. Tandaan natin according to the claims, although hindi ko pa naman na-verify ito yung narinig ko, ito na yung nababalitaan ko, na siya ay graduate ng law, underbar nga lang dyan yata sa San Sebastian College. Now, kung ikumpara mo ito sa isang ordinaryong taga-ISAP, ordinaryong taga-PSG, na hindi natin ibinababa yung ISAP natin, na ang gagaling niyan, the best yung ISAP. Hindi rin natin ibinababa yung PSG natin. Ang gagaling niyan. Pero kung ang pag-uusapan natin is yung qualification ng pagiging intelligence officer, wala nang tatalo dito kasi graduate ito ng law. So, yung galing pa rin, depende pa rin kung ano ba talaga yung objective. Ang nakakaalam lang dyan talaga kung bakit isang lawyer ang kinuhang intelligence officer ni Vice President Sara Duterte, kung talagang pinagtrabaho niya si Ramil sa kanyang office bilang isang intelligence officer, only Sara knows. Siya lang nakakaalam kasi siya lang nakakaalam kung ano yung
objective. So, hindi conclusive yung sinasabi natin na hindi naman siya taga-ISAP, hindi naman siya taga-PSG, so imposibleng intelligence officer siya ni Vice President Sara Duterte. Depende kasi kung ano yung ipinatrabaho sa kanya ni Sara. Depende sa qualification. Kasi ganito yan, kadalasan kasi, maski magkakatabi si Mr. A, B, and C, baka hindi nyo alam sa isa't isa, pare-pareho kayong agent, pare-pareho kayong intelligence officer, baka ang pakilala ng isa ay office driver, ang pakilala ng isa ay isang office clerk, ang pakilala ng isa ay lineman dyan sa opisina. Hindi nyo alam, intelligence officer kayong lahat, agent kayong lahat, pero hindi nyo alam yung trabaho ng isa't isa kasi nga, ang intel work kadalasan modular. May kanya-kanya kayong module, compartmentalize kayo. So, pare-pareho kayo ng trabaho, magkakaiba lang yung nature, magkakaiba yung objective, maaring magkakaibang lugar kayo na-assign, hindi nyo alam yung tinatrabaho ng isa't isa, and most likely, baka hindi nyo kilala ang isa't isa. Baka yun yung nangyari. Ang sinasabi ko lang, balikan natin, yung sabi nyo na imposible na maging intelligence officer ni Sara, na itong si Ramil Madriaga, dahil hindi naman siya taga-ISAP, mali kayo dyan. Ang basis nyo lang ay ISAP lang ang pwede maging intelligence officer ng Vice President of the Philippines para nyo sinabing mababaw. Hindi in-depth yung intelligence capacity, intelligence capability, intelligence coverage ng Office of the Vice President natin kung sinasabi nyong taga-PSG, taga-ISAP lang ang pwede dyan at hindi pwede yung graduate ng law. Parang mali kayo dyan, mga kaibigan. Ulitin ko, hindi ako nakikipagtalo. And then pangatlo, yung sabi nyo, may criminal record yan. Pwede nga. Oo, kaya nga nakakulong eh. Kasi kinasuhan siya ng kidnapping. Pero most likely, sa isang intel works, yung relasyon ng agent at nung host, principal at nung intel officer, ganito. Kung magpapagawa ako dyan, kukuha ko ng intelligence officer, nang ipapagawa ko ay extrajudicial o kaya ang ipapagawa ko sa agent na ito ay labag sa batas. Unang-una, hindi ako kukuha ng taga-ISAP, hindi ako kukuha ng taga-PNPIG, hindi ako kukuha ng taga-NBI. Why? Pag government law enforcer kasi ang kukunin mo, ang oath of allegiance niyan ay number 1 na sa Constitution. Pangalawa, diyan sa duly constituted government, which is the President, the Vice President, and so forth and so on. So, hati yung loyalty niyan. Okay, ganito. Kung ang ipapagawa ko, ako yung Vice President of the Philippines, kukuha ko ng intelligence agent at ipapagawa ko ay magde-deliver ng pera, magkokolekta ng pera, ang pera na yan ay may kinalaman sa drugs, ang pera na yan ay may kinalaman sa pogo, itong intelligence agent na ito ay gagamitin ko bilang liaison ko, parang connection ko sa mga taong nasasangkot sa drugs, sa mga taong nasasangkot sa mga illegal na gawain. Ang kukunin ko ay yung taong mayroong criminal record. Why? Ito yung argumento nyo Imposibleng kunin siya ni Sara, may criminal record siya. Pero kung ako si Sara at ang papagawa ko sa agent na ito, intelligence officer na ito, Ramil Madriaga for that matter, ay labag naman sa batas, ang kukunin ko yung may criminal record. Why? Deniability. Para kung magkabuko-bukuhan man, kagaya ngayon, ang dali kong itanggi. Disposable siya Deniable. Ba't mo kukunin yan? May criminal record. May kasong kidnapping yan. 1997 pa. Yun yung tinatawag natin na deniability. When bilang gumagamit, gagamitin mo yung isip mo. Kung kukuha ka ng agent, kukuha ka ng intelligence officer mo na ang ipapagawa mo ay labag sa batas. Karamihan dyan. This is the reality. Ito yung katotohanan. Ang kukunin, karamihan dyan, ay yung mga may criminal records because of deniability. Kagaya ng nangyayari ngayon na imposibleng kukunin yan ni BP Sara kasi may criminal record. Exactly. Yun ang isipin ng karamihan dyan. Ulitin ko. Isa sa dahilan siguro kung bakit kinuha si Ramil Madriaga para sa trabaho na yan. Kasi meron siyang criminal record, ang daling i-deny. Okay, hindi natin sinasabi na totoo yung nilalaman ng affidavit ni Ginoong Madriaga. Ang hinihintay lang natin ay kailan kaya sasagutin, kailan naman ide-deny, kailan itatanggi ni BP Sara.
whichever. Ang sa tingin ko dito, this is worthy of an investigation, worthy of a hearing na talagang inaabangan naman ng mga Pilipino, ordinaryong Pilipino na kagaya ko, ordinaryong Pilipino na kagaya nyo, ordinaryong Pilipino na kagaya natin, kasi ang nasasangkot dito ay yung pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, no less than the office of the Vice President occupied by Vice President Sara Duterte. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari tungkol dito. Magandang umaga pa sa inyo lahat. Maraming salamat. Sa susunod, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat.